Migration is the movement of people from one place in the world to another. Migration is literally in our DNA. Magandang araw sa inyong lahat. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Class Mayor, pakiunahan naman. Okay. So, kamusta kayong lahat? Mabuti naman. Sino ba yung wala ngayon? Sino yung absent? Meron ba? Class Monitor, pakicheck naman yung attendance. Thank you. Excited na ba kayo para sa bago niyong matututunan? Okay, mabuti naman at excited ang lahat. Pero, bago muna tayo maglakbay sa bago nating lesson, sino muna dito ang makakapag-recall or recap sa last topic natin? Yes, Miss Mulato. Okay, thank you. So, bago tayo mag-proceed sa ating discussion or lesson natin ngayong araw, maglalaro muna tayo ng Caption Me. I'm sure na familiar na kayong lahat sa larong ito. Kasi, ang gagawin ko lang ay magpapakita ako ng mga litrato at iyon ay lalagyan nyo lang ng caption kung ano ba ang ibig sabihin ng litratong ipapakita ko or ano ang message nito. Ngayon, simulan na natin. Ito ang unang litrato. Nakikita nyo ba sa blackboard? Okay. So, ano ba ito? Yes, Mr. Garcia? Tama. Okay, ito naman ang pangalawang litrato. Yes, Miss Yana? Okay, very good. Thank you. Ngayon naman, batay sa ating ginawang laro, ano sa tingin nyo ang ating topic ngayong araw? Ano ba ang ating tatalakayin? Anyone? Yes, Miss Delpino? Tama. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa migrasyon. Handa na ba kayong lahat? Okay, so please settle down, class. Okay, class, pakibasa naman ang ating learning objectives para sa ating lesson ngayong araw. Okay, thank you. Mapagpalang araw sa lahat at ngayon, dumako naman tayo kung ano ang migrasyon. Sino ang nakakaalam dito kung ano ang migrasyon? Maaari kayong tumaas ng kamay? Very good. Ang migrasyon ay tumutukoy sa paglipat ng mga tao sa ibang lugar upang doon na manirahan o manarbaho. Nauuri ito sa dalawa. Ito ay ang panloob na migrasyon at panlabas na migrasyon. Tara na, paghambingin natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng panloob na migrasyon at ang panlabas na migrasyon. So, ang panloob na migrasyon ay ang migrasyon sa loob lamang ng bansa. At ang migrasyon na panlabas, ang internal migration, ang tawag kapag lumipat na ang mga tao sa ibang bansa upang doon na manirahan at mamalagi na matagal na panahon. Mga bata, gusto niyo bang makinig ng halimbawa sa panloob na migrasyon? Very good. So, ang halimbawa ng panloob na migrasyon ay ang paninirahan ng isang pamilya mula sa probinsya papunta sa lungsod. So, ang halimbawa naman ng panlabas na migrasyon ay ito ay ang paglipat ng mga tao sa ibang bansa o halimbawa dito ang ating mga bayaning OFW or Overseas Filipino Workers. May tinatawag din tayong return migration o ang pagbabalik mula sa ibang bansa. Ito ay ang mga OFW na umuwi sa bansa dahil ang
ang pagpabakasyon ay natapos na o ang kanilang kontrata. May seasonal migration naman. Ito ay tumutukoy sa tao ng panaliang paglilipat sa isang lugar dahil sa trabaho o nanarasan na klima sa lugar na pinanggagalingan. Halimbawa, pansamantalang paglilipat ng lugar ng mga manggagawa sa ibang lugar dahil sa proyekto ng kumpanyang kanilang pinapasukan. At yun lamang mga bata, salamat sa pakikinig. At ngayon, makinig naman tayo kay Teacher Amolo dahil tatalakayin na niya naman kung ano ang push factor. Have always been on the move, and we are all part of this remarkable journey together. Ngayon ay nandito na tayo sa push factor. So, una sa lahat, ano nga ba ang push factor? So, ang mga push factor ng imigrasyon ay mga salik o dahilan na nagtutulak sa mga tao na umalis sa kanilang lugar na pinanggalingan. Ito ay maaaring include ang kahirapan, digmaan, kakulangan sa trabaho, o political na instability. So, meron ako ditong tatlong dahilan ng push factor na mga negatibo sa salik na naging dahilan ng imigrasyon. Una, paghahanap ng payapa at ligtas na lugar na matitirhan. Walang sinuman ang pagnanais na tumira sa isang magulong lugar na maaring magdulot ng panganib sa atin. Maraming mga tao ang napilitang lumipat ng lugar na matitirhan dahil sa mga hindi magandang nangyayari sa kanilang lugar na pinagmulan. Nais nilang takasan ang kahulugan na maaring magdulot ng kapahamakan o banta sa ating buhay at mga ari-arian. So, isang halimbawa nito ay ang pag-alis ng mga mamamayan ng Marawi noong kasagsagan ng pananalakay ng mga Maote group doon. So, ang mga tao ay napilitang lumipat ng ibang lugar upang maiwasan ang mga magulong nangyari sa kanilang paligid. So, pangalawang rason, paglayo o pag-iwas sa kalamidad. So, hindi natin maiiwasan talaga na merong mga natural na kalamidad na maaring maranasan natin buwan-buwan. Hindi magkakaila ng mga Pilipinas ay daanan ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Sa panahong ito, nangyayari ang paglikas ng mga taong nasasalanta ng kalamidad. Naiwan doon ang kanilang bahay, mga ari-arian, or maging mga alagang hayop nila. Ang mahalaga, ang matao dito sa isang particular na lugar ay napunta sa lugar kung saan sila ligtas at ito ay tinatawag na evacuation center. Ang pangatlong rason naman ng push factor ng imigrasyon ay pagnanais na makaahon mula sa kahirapan. So, ang kahirapan ay isa sa mga problemang kinakaharap ng maraming Pilipino. So ito ay tumutukoy sa kondisyon ng mga tao kung saan mayroon siyang kakulangan sa mga pangangailangang tulad ng pagkain, tubig, maayos na tirahan, damit, at iba pa. Dahil sa kahirapan, kadalasan na nagkakaitan ang mga mahirap ng oportunidad sa buhay. Subalit, para naman sa iba nating kababayan, ang kahirapan ay isang hamong kailangan nating labanan. At isa sa mga paraan upang makaahon mula sa pagkakasadlak sa kahirapan sa buhay ay ang pakikipagsapalaran sa ibang lugar o sa ibang bansa. Yun ang mga tatlong halimbawa ng push factor na imigrasyon. Sa pull factor. At ngayon, dumako na tayo sa pull factor. Ano nga ba ang pull factor? Sinong may ideya?
Okay? Ang pull factor ay ang mga positibong salik para puntahan o darayuhin ang isang lugar. At mayroon atong mga halimbawa. Sinong may ideya kung ano ang mga halimbawa ng pull factor? Okay. Ang unang halimbawa ng pull factor ay ang pagpunta sa ating pinapangarap na lugar o bansa. Kayo ba, meron ba kayong pinapangarap na lugar o bansa na nais niyong puntahan? Mayroong migrasyon sa kadahilan ng nais nating puntahan ang ating pinapangarap na bansa. Kagaya ko, nais kong pumunta ng Canada, Japan, at France. Kayo, saang bansa ang gusto niyong puntahan? Ang pangalawang pull factor ay ang magandang oportunidad gaya ng trabaho. Sino nga ba sa atin ang hindi ninanais ang magandang trabaho at malaking sweldo, di ba? Ninanais ng mga tao na may magandang trabaho at malaking sweldo kaya pumupunta sila sa ibang lugar. Kaya nagkakaroon ng migrasyon. Kaya nga maraming mga OFW o Overseas Filipino Workers ang nagtatrabaho sa ibang bansa dahil mas malaki ang kita doon kaysa dito sa Pilipinas. Kayo, kapag kayo'y lumaki na at ready nang magkaroon ng trabaho, pipiliin nyo bang pumunta sa ibang bansa para magtrabaho o manatili lang dito sa Pilipinas? Ang pangatlong pull factor ay ang panghihikayat ng mga kamag-anak na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Kayo, meron ba kayong mga kamag-anak na matagal nang naninirahan sa ibang bansa? Nagkalat na ang mga Pilipino na nanirahan sa iba't ibang sulok ng bansa. Kaya ninanais din lang kunin at papuntahin ang kanilang mga kamag-anak doon para sila ay magsama-sama. Kayo, kapag meron kayong mga kamag-anak na nakatira sa ibang bansa ng matagal, gusto niyo bang sumama sa kanila at doon na rin manirahan? Ang pang-apat na pull factor o positibong salik ay ang pag-aaral sa ibang bansa. Ika nga, education is one of the keys to success. Kaya maraming kabataan ang piniling mag-aral sa ibang bansa, lalo na yung may mga kakayahan dahil nasa ibang bansa ang mga prestihiyosong mga universidad. Kaya pinili nilang doon na lang mag-aral at ipatuloy ang kanilang pangarap. At doon na natatapos ang ating leksyon ngayong araw. Pero bago natin tapusin ang ating diskusyon, sino sa inyo ang makakapagbigay o makapaglahad ng kanilang natutunan ngayong araw? Salamat. Marami ba kayong natutunan sa ating lesson ngayong araw? Mabuti naman. Bago natin i-end ang ating discussion ngayong araw, sino muna ang makakapagbigay ng kanilang mga natutunan or mga takeaways? Yes, Mr. Ilyoren, can you please share your idea naman sa buong klase? Thank you, Mr. Ilyoren. Ngayon naman, magpapakita ako sa inyo ng ating activity na inyong gagawin. Ito, nakikita nyo ba sa blackboard? Yan ang inyong gagawin na activity. At meron din tayong assignment. At gagawin nyo rin ito pag uwi ninyo sa inyong mga bahay. Maliwanag ba ang lahat? Okay. So, thank you. Magsitayo na ang lahat para i-dismiss na ang ating klase at manalangin. Okay. So, maraming salamat sa lahat at sa inyong napaka-aktibong partisipasyon. Mag-ingat kayo, okay? Okay, thank you.